Praise God. Good morning sa bawat isa. Settle down na po ang bawat isa. Tayo po idadako na sa ating Sunday Bite this morning po. Bago po tayo mag-umpisa sa ating Sunday Bite, inaanyayahan ko po muna ang bawat isa na umupo po muna tayo upang tayo ay makarinig muli ng salita ng Diyos sa napakagandang umaga. Sige po mga kapatid, let's pray po. Hallelujah. Jesus, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, at itinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa napakagandang umagang ito, God. At patuloy niyo po kaming idinako ng maayos at ligtas sa iyong bahay, sambahayan ito, God, upang kami po, Panginoon, ay patuloy na makarinig muli ng inyong mga banal na salita, upang kami po ay patuloy muli na magpalakasan, O God, sa napakagandang umagang ito, God. Lord, patuloy ko po itinataas ang iyong lingkod sa napakagandang umagang ito, O God. Patuloy niyo po siyang itago sa inyong likuran, upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na makita at marinig sa kanyang buhay, O God. Lord, langisan niyo po ang labi ng inyong lingkod, O God. Ang iyong anointing, wisdom, and knowledge, sa siya po patuloy na itinataas sa biyaya ng iyong trono, O God. Lord, ikaw lamang muli, Panginoon, ang patuloy na maitaas mo parangalan sa napakagandang umagang ito, O God. We honor you, O God. We magnify you, O God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy, holy name, O God. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Muli, Panginoon, we give you back all the highest praises, highest honor, glory, and adoration in the mighty name of Jesus. This we pray. Amen and amen. Magandang umaga muli sa bawat isa at higit sa ating Panginoon. Tayo po ay nasa pang-apat na linggo na po ng ating temang Drawing Closer to God. Ang binigay sa akin ng Panginoon na ating bubulay-bulayan sa napakagandang umagang ito is lumapit sa Diyos na may pananampalataya. Amen po ba? Lumapit sa Diyos na may pananampalataya. Mga kapatid, ang nais po ng Diyos kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya, dapat po ay mayroon pong kalakip na pananampalataya. Na kahit anuman po ang ating idalangin sa Kanya, ito po ay Kanyang tutugunin. Siyempre po, sa tamang panahon po. Amen po. At ang nais po ng Diyos ay lumapit lamang po tayo palagi sa Kanya. Sa kasayahan man po ito o sa kalungkutan man po ito. Dahil ang Diyos ang siyang mag-aaliw sa atin sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Di ko man po batid, mga kapatid, ang pinagdadaanan po ng bawat isa po sa atin. Pero sure po ako na alam po ito ng Diyos. Dahil ang lahat po ay hayag sa Kanya. Dahil siya nga po ang ating Creator. At siya po ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na mayroon po tayo. At dahil siya din po ang lumalang ng langit at lupa at kahit po ang buhay natin ay sa Kanya po ito. Amen po ba? At sa ating introduction sa umagang ito, ano ang benepisyo sa ating paglapit sa Diyos? Dahil tayo nga po ay nasa temang Drawing Closer to God. Ano nga ba yung mga benepisyo sa ating makukuha kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos? Kapag lalo po tayong nananatili sa salita ng Diyos at sa Kanyang presensya, ay mas lalo po natin naririnig ang boses ng Panginoon. Masasabi po ba natin amen? At sa Kanyang presensya ay mayroon pong katagumpayan sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Ano pong sinasabi sa Hebreo chapter 11 verse 6? Sa Hebreo chapter 11 verse 6. Ito pong sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So mga kapatid, ang nais ng Panginoon kapag tayo po lumalapit sa Kanya, syempre po dapat po tayo po'y naniniwala sa Kanya, di po ba? Dapat hindi lamang po tayo naniniwala, subalit tayo po ay mas manampalataya po. Kasi ang paniniwala at pananampalataya dapat magkapatid po yun.
Kasi po, hindi po pwedeng paghiwalay na naniniwala ka lamang, subalit wala kang pananampalataya. Ang nais ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya na may pusong mapagpakumbaba. Kapag minsan tayo ay, di po ba, kapag tayo po, kasi kapag mga Kristiyano na po tayo, alam po natin na yung conviction ng Panginoon is nandoon eh. Minsan may nabanggit lang tayo na alam natin na hindi nakalulugod sa Panginoon, ihingi lang natin ng tawad sa Panginoon kasi alam naman ng Panginoon na tayo tao lamang. Tayo ay may ang ating karunungan at kaalaman ay may limitasyon lamang dahil tayo nga po ay tao lamang. Ang nais ng Panginoon ay lumapit lamang tayo sa Kanya na may pananampalataya at syempre po ay may pagtitiwala po sa Diyos. Amen po ba? So, tayo po ay mag-usap-usap lamang ng tatlong pointers sa umagang ito. Paano tayo lumapit sa Diyos na may pananampalataya? Ang pointer number 1 natin is prayer. Ano po ba yung prayer, di po ba? Alam natin na kapag tayo ay Kristiyano na alam natin na ang prayer is powerful. Di po ba? Prayerful ang prayer. Kasi doon tayo nakikipagniig, doon tayo lumalapit sa Panginoon, doon tayo nakikipag-usap sa Panginoon kung ano yung nais natin, kung ano yung kailangan natin, at kung ano yung ating kahinaan. Syempre, pag-pray natin yan sa Panginoon na, Lord, dito ako mahina. Please, tulungan mo po ako na maging malakas ako dito. Alam ko po na ako'y anak mo, Panginoon. Alam ko na sa kabila ng aking mga kahinaan, ikaw po ang nagbibigay ng kalakasan nito. Amen po ba? Amen. Praise God. Anong sinasabi sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So tandaan natin, mga kapatid, kapag tayo po ay lumalapit at nananalangin sa Panginoon, dapat po ay lagi tayo magpasalamat. Paano po ba tayo magpasalamat? Kapag po ba tayo ay nable-bless lamang? Dapat po hindi. Kahit nable-bless po tayo or hindi, magpasalamat pa rin po tayo sa Panginoon. Kasi hindi naman po lahat ng prayer natin is tutugunin po kaagad ng Panginoon. Ang lahat ay may tamang panahon upang tugunin ng Panginoon ang bawat dalangin natin. Minsan kasi tinuturuan tayo ng Panginoon na dapat hindi ganon, or baka yung ipinapanalangin natin is tayo lang yung may gusto noon. Dapat po yung ipinapanalangin natin, Lord, kung ito po ang iyong kalooban, yun po yung masusunod. Di po ba? Kasi si Jesus Christ mismo, ganon po siya manalangin sa Ama. Sa Ama na nasa langit. Lord, kung ano po ang iyong kalooban, yun po nawa ang maganap sa aming mga buhay. So, kailangan manalangin tayo na may pasasalamat kahit tayo po'y na-bless or hindi pa tinutugon ng Panginoon. Ang Panginoon ay hindi po niya sinabi na hindi kita tutugunin, anak. Pero may tamang panahon para ikaw ay aking tugunin sa iyong dalangin. Ang nais lamang ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng pusong mapagpakumbaba, may puso na handang maghintay ng kasagutan ng ating mga panalangin. Kasi yun ang nais ng Panginoon. Kasi lahat tayo nakakaranas ng mga pagsubok, di po ba? Wala naman pong exempted doon. Lahat tayo nakakaranas doon. Ang pagsubok kasi, yun ay ginagamit ng Panginoon upang tayo ay mas lalong maging malapit sa Kanya. Upang tayo ay mas lalong maging hanapin yung presensya ng Panginoon. Mas lalong tayo ay mag-pray na mag-pray. Kasi yun ang nais ng Panginoon, lagi tayo makipag-usap sa Kanya. Di po ba? Yun ang nais ng Panginoon kasi siya nga po ang ating Ama. Parang sa atin din po, di po ba, sa bahay, yung mga anak natin. Ako minsan, sa akin lang po ito, sa aking panganay, sobrang busy siya sa ministry niya. Sabi ko na, kapag hindi kami nag-uusap ng isang araw, or 2 days, gano'n. No, namiss kita, sabi ko. No, sabi niyo, grabe ka, nandito pa lang ako kanina, or kahapon. Sabi ko, hindi. Sabi ko, gusto ko kasi yung
one-on-one kami, yung nagbibigay siya ng praise report, yung mga ganon, yung mga nagaganap sa kanyang buong maghapon, ay yung ano yung nangyari, yung mga ganon. Ganon din yung ating Ama sa langit, di ba? Nais niya na makipag-usap tayo sa Kanya through prayer. Kasi yun po yung yun yung connection natin sa Panginoon. At ano pa po yung sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang nag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So kapag tayo ay nananalangin, alam niyo yung may kapayapaan din po. Lalo na po kapag tayo ay nananalangin na nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. Alam niyo po yun, yung kahit alalang-alala ka bago ka manalangin, kapag ikaw ay nanalangin, kapag naramdaman mo na yung presensya ng Panginoon, nandun yung kapayapaan, di po ba? Ang sarap sa pakiramdam. Naramdaman niyo rin po ba yun? Ako, ramdam ko po yun na yung minsan na sobrang bigat na bigat ako sa sarili ko. Pero kapag ipinanalangin ko yun sa Panginoon, isinuko ko ang lahat sa Panginoon. Alam niyo yun, yung nandoon yung pagyakap ng Panginoon. Nandoon yung revelasyon ng Panginoon ng anak, nandito lang ako. Ano ang hilingin mo, lumapit ka lang sa akin. Kaya mga kapatid, lumapit tayo palagi sa Panginoon na may pananampalataya. Kasi yun po yung dapat nating gawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen po. So sa pangalawa, sa pointers number 2, sa lumapit sa Diyos na may pananampalataya is, syempre, meditate His Word. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Kasi doon tayo tuturuan ng Panginoon. Doon mangungusap ang Panginoon sa atin through His Word. Di po ba? Kailangan basahin natin palagi ang kanyang mga banal na salita, araw at gabi. Yun po sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Napakasarap po ng pangako ng Panginoon, di po ba? Kapag palagi po natin binabasa yung kanyang mga banal na salita, alam niyo yung mga kapatid na nandoon yung kapayapaan natin, nandoon yung pag-comfort sa atin ng Panginoon. Kasi doon tayo tuturuan ng Panginoon kung ano ang kanyang nais at ang kanyang kalooban. Amen po. So sa pointers number 3, ang bilis ng oras, praise God. Faith, pananampalataya. Sa lumapit tayo, di po ba kasi ang pamagat natin sa umagang ito is lumapit sa Diyos na may pananampalataya. At ang ating pangatlong pointers is faith, pananampalataya. Anong sinasabi sa Hebreo chapter 11 verse 1? Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Bagamat hindi pa po natin nakikita yung ating pinapanalangin sa Panginoon, i-claim na po natin ang kining na natin na ito ay tutugunin ng Panginoon sa kanyang tamang panahon. Di po ba kagaya ng nabanggit ng yung lingkod kanina? Ang pananampalataya is ito yung mga bagay na bagamat hindi pa po natin nakikita, ito po ay i-claim na natin. Kasi sino po ba yung Diyos na ating sinasamba? Siya ang Diyos ng mga Diyos. Siya yung hari ng mga hari. Siya yung lumikha ng sanlibutan. Siya yung may-ari ng ating mga buhay. Kaya mga kapatid, lumapit tayo palagi sa Panginoon na may pananampalataya. Yun ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Kasi every time na ako ba'y ginagamit ng Panginoon, sabi ko, Lord, ano po yung iyong nais na ibahagi ng inyong lingkod? Kinakausap ako ng Panginoon, alam niyo yun, ang sarap makipag-usap sa Panginoon. Minsan, hindi mo namamalayan na kahit hindi ka umiyak, nandun yung hagulhol ka na lang ng hagulhol. Kasi nandun yung pag-comfort ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na kapag lumapit tayo na may pananampalataya, ang Panginoon ay tutugon sa atin. Ang Panginoon ay yayakapin tayo. Ang Panginoon ay hindi niya tayo bibiguin. Ang Panginoon, never niya sinabi, anak, hindi.
ayoko, hindi kita sasagutin. Dahil ang ating Diyos sinasamba ay ang Diyos ng mga Diyos. Ang Diyos na punong-puno ng biyaya at habag. Ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. So sa ating conclusion, hallelujah, kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Yun ay matatagpuan natin sa Hebreo chapter 12 verse 2. Mga kapatid, kung noong unang panahon ay kinalugdan ng Diyos ang mga tao dahil sa kanilang pananampalataya, ay ganoon din po sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. Praise God. Ang nais lamang po ng Diyos ay manampalataya lamang po tayo na mayroong gagawin ang Diyos sa bawat isa po sa atin na mas higit pa po sa inaasahan natin. Alam niyo yun, mga kapatid, ako ranas ko na sa aking buhay. Life testimony ko. Minsan kapag tumugon ang Diyos ay, alam niyo yun, yung higit pa yung, kapag kalooban kasi na ng Diyos, higit pa doon sa inaasahan natin yung kanyang ibibigay. Kasi ang Diyos ay, alam niyo yun, yung Diyos kasi na atin sinasamba, siya yung may-ari ng lahat kung ano mayroon tayo. Ang nais lang ng Panginoon ay tayo lumapit na mayroong pananampalataya. Lumapit tayo na may mapagpakumbabang puso. Kasi ang Diyos ay tumitingin sa puso natin. Hindi siya tumitingin sa physical natin ano. Hindi siya tumitingin kung ano suot natin, kung ano yung mayroon sa ating katawang physical. Ang Diyos ay tumitingin sa puso natin. Kaya ang nais ng Panginoon ay patuloy lamang po tayong lumapit sa Kanya na may pagpapasalamat at syempre mayroong pananampalataya sa Diyos. Kaya sa umagang ito, pinagpapala ko po ang bawat isa sa atin. Nawa po ay mayroon po tayong natutunan sa umagang ito. Sa lumapit sa Diyos na may pananampalataya. Ano po yung unang pointers natin is prayer. Ang pangalawa, meditate His Word. At ang pangatlo ay faith, pananampalataya. So yun lamang po mga kapatid. Patuloy ko pong itinataas ang pangalan ng Panginoon sa umaga ito. Let's pray na po. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat sa iyong mga banal na salita, O God, na iyong pinagkatiwala sa amin sa napakagandang umagang ito, O God. Lord, nawa po, Panginoon, ay mayroong natutunan ang bawat isa sa amin na nakarinig nito, O God. Lord, salamat sa iyong mga biyaya at habag, O God. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal, O God. Maraming salamat dahil Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw ang aming Diyos na tumutugon. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal, O God. Kaya marapat lamang, Panginoon, na Ikaw ay makatanggap ng isang pinakamataas na papuri, pagsampat, pasasalamat sa napakagandang umaga ito, God. Lord, maging sa aming buong gawain, sa buong maghapon pong ito, God, ay patuloy ko po ito tinataas sa biyaya na iyong trono, God. Lord, magmula sa inyong lingkod na gagamitin sa umagang ito, God. Lord, ang iyong anointing, wisdom, and knowledge ang siya ko po patuloy na itinataas sa biyaya na iyong trono, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, maging sa worship leader, O God, sa aming mga awitan, mga himno, sa napakagandang umagang ito, O God. Lord, maging sa iyong gig mamayang hapon, Father God, Ikaw lamang ang patuloy na mag-glorify sa aming mga buhay, O God. Ikaw lamang ang patuloy na maitaas sa aming mga buhay, O God. At Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maparangalan sa aming mga buhay, O God. Kaya, Panginoon, we give you back all the highest praises, highest honor, glory, and adoration in the mighty name of Jesus. This is we pray. Amen and amen.